Kinben Book 6, Chapter 66. Isang araw bago ang laban ng Calapan City at Pampanga Lanterns na kapwa may 3-0 na kartada, ay makikita nga ang team ni Mark Parcon sa basketball court na designated ng hotel sa kanila para sa practice. Tinalo nga ng Pampanga ang Palawan, Puerto Princesa City at ang Albay noong nakaraang Lunes. Maririnig nga ang pagtalbog ng bola sa loob ng court at makikita ngang nasa mga kamay ni Parcon ito. Kasalukuyan nga itong dinedepensahan ni Liam Punsalan, ang kanilang backup kay Thompson sa center position. Binigatan na nga ni Punsalan ang kanyang tapak sa sahig, kaso parang isang malaking bato raw na umaatras sa kanya si Mark. Mas malaki siya rito pero ang lakas nito ay parang sa big man daw kung kanyang iisipin. Sa kabila pa rin ng hirap na kanyang ginagawa ay nilabanan niya ito na ikinangiti naman ni Parcon na bumigla ng pagpihit paharap sa basket. Humara nga ang makapal na braso nito at sa pagtama nito kay Punsalan ay dito na nga napangisi si Parcon. Napasigaw nga si Mark at si Liam naman ay napatras dahil sa pagguhit ng braso nito sa kanyang katawan na tila ba isang matalim na bagay. Masakit iyon pero para kay Punsalan at bilang defender ni Parcon, ito raw ang isa sa mga move ng kanilang ace player na hindi talaga raw niya basta mapigilan. Mas lalo raw siyang masasaktan kapag lumaban siya, kung kaya't pinagmasdan na lang niya ang pagdakdak ni Parcon. Bumitin pa nga ito at sa paglapag nito ay marahan itong tumingin sa kanya. Biglang napalunok si Punsalan. Kung hindi raw niya nakilala ito ay baka tumakbo na siya. Kung hindi raw niya kilala ito ay baka tumakbo na siya. Hindi mo pa rin talaga ako kaya. Sambit pa nga ni Parcon at dito na nga niya kinuha ang bola at ipinasa kay Punsalan upang siya naman daw ang maging defender. Sugod, huwag kang magdalawang isip. Budalas nga ni Mark at si Liam Punsalan naman ay inatrasan siya at pinostehan. Ginamit nga ni Punsalan ang kanyang lakas kaso tila raw nakabaon sa sahig ang mga paa ng kanyang defender. Hindi nga niya ito mapatras at nang pumihit siya ay sinabayan lang siya nito. Ang tigas talaga ng katawan ng isang ito. Sabi na nga lang ni Liam Punsalan na bumigla ng hinto at talon palayo. Nagpakawala siya ng malapit ang jump shot at sa pagbitaw niya sa bola ay napahinto naman ang mga kakampi nila sa ginagawa nila ng isang pahataw na block ang ginawa ni Parcon. Tumapo ng mabilis ang bola at makikita nga sa kabilang court ang practice dribbling na ginagawa nila Serna na nakasuot ng salamin sa mata na may stretchable cloth na nakapaikot sa ulo nito. Makikita ngang seryoso ito at itinaas niya ang kanyang kanang kamay para sambutin ng bola. Umalingaw-ngaw nga ang pagtatagpo ng bola at ng palad nila Serna at nang makita ito ng mga kasamahan nila ay marahan silang napaseryoso. Napatingin pa nga sila Serna kay Parcon na tinanguan siya. Tulog sana ako kuya kung hindi ko nakita. Sabi na nga lang nila Serna at makikita naman si Billy Ollis na nakalugay ang buhok habang nakatingin sa kanilang point guard. Imposibleng hindi mo masambot iyon labo. Ikaw lang ang kayang sumalo ng ganoong kalakas na dating ng bola sa atin. Sabi naman ni Ollis na mabilis na umatras at tumalon habang hindi nakatingin sa basket. Isang no-look 3-point shot ang kanyang pinakawalan na agad na hinalit ang net. Ibalik mo rito labo, sigaw naman ni Mark at dito na nga sumeryoso sila Serna at ibinato niya ng napakasimple ang bola. Napangiti naman agad si Parcon dahil kung titingnan ng pasang iyon ay parang hindi aabot sa kanya dahil nasa kabilang side sila Serna kaso tamang-tama lang ang pasa nito na eksaktong dumating sa kanya. Sa pagpapatalbog nga niya ng bola ay agad niyang sinigawan si Punsalan na kaagad na dumepensa sa kanya. Dito na nga rin napangiti ang mga kakampi ni Mark dahil mukhang excited na raw ito sa magiging laro nila bukas. Malakas ang Calapan City at sa wakas magkakaroon na raw sila ng magandang laro ngayon sa Maharlika. Kumbaga, ito ang unang laro na tila pakaramdam nila ay mahihirapan sila. Huwag ninyo akong bibiguin, Calapan City. Bulalas nga sa isip ni Parcon
At si Punsala naman ay sumeryoso at sinabayan ng pagtalo ng kanyang kapraktisan. Napangisi si Parcon dahil nahuli ni Punsala ng kanyang galaw ng bola sa ere, kaso iniiwas niya ito at napaseryoso na lang ang kanyang defender. Isang hanging move sa ere iyon at marahang kumuha pa ng pwersa ang kanang kamay ni Parcon bago pulsuhan ang bola. Umangat iyon pataas at sa paglapag nga nilang dalawa sa ilalim ng basket ay dito na nga rin makikita ang pagtama ng bola sa bakal sa dulo ng ring. Tumalbog nga ito at pagkatapos ay dumiretso sa loob ng basket. Napakuyom pa nga si Mark at napatingin kay Punsalan na marahang napalunok. Napangiti siya at nagsalita. Hindi ko pa rin talaga ikaw basta matapatan. Sambit na nga lang ni Punsalan at marahan siyang binangga ni Parcon sa balikat at nilampasan. Hindi pwedeng ganyan palagi ang sasabihin mo, Liam. Pangmahinang reason iyan. Bulalas nga ni Parcon at ang mga kakampi niyang nakarinig noon ay napatango naman at napangiti ng marahan. Ibang klase raw talaga ang kanilang ace player. Kahit sa practice nila ay parang nasa isang laro, ayaw ng tatamad-tamad o pahina-hina ang galaw. Pagdating nga ni Mark Parcon sa bench ay agad siyang binatuhan ng plastic bottle na may lamang energy drink. Baka naman mapasobra ang laro mo. Sa sobrang excited mo bukas. Sambit nga ng kanilang coach na matandang babae. Matandang nasa edad 50 plus. Hindi naman coach, sadyang hindi na ako makapaghintay na maglaro laban sa Kalapan. May ngiting sagot nga ni Parcon na napatingin sa loob ng court matapos niyang uminom. Maglalaro kayong lahat bukas. Lahat ay bibigyan ko ng playing time. Dahil hindi pwedeng matalo tayo ng Kalapan bukas. Sabi nga ni Coach Miranda. Napangiti naman si Parcon nang marinig iyon. Malaki na ang panalo ninyo, Coach, sa 3 games nating panalo. Sabi nga ni Mark na umupo na nga muna sa bench. Side hustle ang tawag dito. At alangan namang pumusta ako sa Kalapan. Napatawa naman ng marahan si Mark. Bilib talaga ako sa inyo, Coach. Tumawa naman na parang mangkukulam ang kanilang coach at ginulo ang buhok ni Parcon. Anak pa rin kita. At tama lang na bumilib ka sa akin kasi nakikinabang ka sa panalo kong pera. Sagot nga ng matandang coach sa kanyang bunsong anak at uniko iho. Player mo ako. Kapag nag-champion tayo, magretiro na kayo sa pagko-coach dahil dapat sa inyo ay nagpapahinga na sa bahay. Bulalas nga ni Parcon na agad na nga muling tumayo dahil hindi siya natutuwa sa ginagawa ng kanyang coach. Nagbago ka na nga, talagang bata ka. Hindi na ako bata, 27 na ako. Pero huwag kayong mag-alala, mananalo tayo bukas. Dagdag pa nga ni Parcon at dito naman makikita ang pagtingin ni Miranda sa loob ng court. Huwag kayong mag-alala, may mga game plan na ako para pabagsakin ng team ni Isaiah Cervantes. Sabi naman ng matandang coach ng Pampanga na napatingin sa kawalan dahil may bigla siyang naalala mula sa kanyang nakaraan. Tatalunin ko ang team mo, Isaiah Cervantes. Dapat hindi ka na bumalik sa basketball. Dapat ay nanatili ka na lang sa kung saan ka. Sambit nga ni Coach Miranda sa sarili na marahang napakuyom. Samantala, kinagabihan, makikita naman nga si Isaiah Cervantes na nakatayo sa may bintana ng kanyang hotel room. Mag-aalas 10 na ng gabi at tulog na ang mga kasama niya habang siya ay may malalim namang iniisip ng mga oras na iyon. Inaasahan ko nang mangyayari ito sa Maharlika. Pero matagal nang nangyari iyon. Siguro naman ay wala ka ng sama sa akin ng loob dahil matatanda na tayo. Pero dapat na rin siguro ako mag-sorry sa kanya bilang closure sa ginawa kong pag-iwan sa kanya sa ere noon. Pero pwede sigurong hindi na kasi paano kung nakalimutan na niya iyon? Tama pa bang gawin ko ito? Nang mag-aral nga si Isaiah sa Maynila ng kolehiyo noon ay nagkaroon siya ng girlfriend na kanyang iniwan sa ere nang siya ay bumalik sa Mindoro. Nawalan na rin sila ng komunikasyon nito hanggang sa makilala na rin ni Isaiah ang ina ng kanyang mga anak at ito na nga ang kanyang napangasawa.